mukhang mga kababayan, bumenta po ang drama ni Digong sa ICC. Ang kanyang palusot na I'm old, tired, and frail, mga ka-GPnatics, ay pinagbigyan ng ICC. Pero akala nyo, ligtas ka na? Alam naman natin ang dahilan, mga kababayan, mga ka-GP, na kung saan hinihiling po ng kampo ni Duterte na siya po ay hindi umaten sa confirmation of charges dahil nga po malalaman ng isang matandang Digong ay malakas pang kalabaw. 'Di ba? Yun po ang gusto nila na mailihim sa atin. Pero subalit natapwat, mga kababayan, hindi pa po ligtas si Tatay Digong nilang karton at haharap pa rin po ito, mga kababayan. Pinayagan ng Number 1 ng International Criminal Court ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na hindi dumalo sa confirmation of charges hearing ng kinakaharap niyang kaso. Pero paglilinaw ng ICC, kung tutuloy sa paglilitis, hindi nito pinapayagan ang pagsasagawa ng trial nang wala ang akusado. Nakatutok si Mariz Umali. Sa Lunes, nakatakdang simula ng confirmation of charges hearing sa International Criminal Court para sa alegasyong murder as a crime against humanity at sa desisyong inilabas ngayon ng ICC. Yes, Dodi Malabanan. Pinagbigyan, pero not because of health reason. Yun ang totoo. Pero, mga ka-GPnatics, yan po yung tawag dito, Sir Dodi Malabanan. I-correct lang natin, tama ka po. Hindi because dahil doon sa kanyang health reason. Pero, may karapatan, ayon kanina sa binasa natin, may karapatan siya na i-waive mga kababayan at sabihin po na hindi po siya a-attend, 'di ba? Doon sa confirmation of charges. So hindi dahil sa health reason, mga ka-GPnatics. Hindi po nila tinitingnan 'yan kasi nga etong yung health po ni Digong, ayon sa mga eksperto, siya daw po ay magaling, siya daw po ay maayos ang kanyang kalusugan, siya, mga kababayan, at wala pong nararamdaman na kung anumang bagay. So, he can stand. Mga kababayan, he could siguro pwede rin siyang umupo kung hindi siya makatayo. De, joke lang. Di ba? Oh. Pero yun po, tama ka, Sir Dodi Malabanan. Thank you for correcting me. ICC Pre-Trial Chamber 1, pinayagan nito ang hiling ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi na dumalo sa pagdinig. Tinutulan ng prosekusyon ang hiling ni Duterte, pero ayon sa ICC, pinapayagan ng Rome Statute. Okay, so ayan maliwanag doon. Tinutulan nila yung kahilingan ni Duterte, kaya lang, in accordance doon sa Article 61, mga ka-GPnatics, ay kailangan nilang sumunod sa batas. Sa International Tribunal ng Rome Statute under Rule 124, mga kababayan, Rules of Proceeding and Evidence, na the pre-trial chamber may behold a hearing in the absence of the suspect. So, yun, pinagbigyan. Hindi po dahil I'm tired, I'm old, and I'm frail. Hindi dahil doon. Pero, ang kadahilanan ay pwede lang niya i-waive, pwede lang siyang tumanggi na siya po ay absent during the confirmation of charges. At rules of proceedings, ang pre-trial chamber na magsagawa ng pagdinig kahit wala ang suspect. Basta raw nag-waive ito ng kanyang karapatan para dumalo. Sinabi sa desisyon na sa pirmadong request ni Duterte para lumiban sa pagdinig, nakalagay na naiintindihan niyang may karapatan siyang dumalo sa confirmation hearing at alam niya ang ibig sabihin kung hindi siya dadalo, na lubos na ipinaliwanag sa kanya ng kanyang abogado. Sa isinumite ng abogado ni Duterte sa korte, sinabi raw ni Duterte na ayaw niyang dumalo sa pagdinig kahit pa sa pamamagitan ng video conferencing. Matanda at mahina na raw siya at sana igalang ng korte ang kapayapaan niya sa loob ng kanyang selda. Although isinite nila, mga kababayan, that he is old, tired, and frail, it doesn't mean that they consider it, mga kababayan, na kaya siya pinayagan not to attend the confirmation of charges. Hindi po dahil doon, okay? May karapatan lang talaga siya na tumanggi, to waive, mga kababayan, not to attend. Nilinaw din ng hukuma na ang pag-waive ni Duterte ay sumasaklaw lamang sa confirmation of charges hearing. Kung nais din daw niyang huwag dumalo sa annual hearing on detention na nakatakdang ganapin sa February 27, 2026, ay kailangan niya magsumite ng hiwalay at tiyak na kahilingan para rito.
Dismayado naman ang mga kaanak ng mga biktima ng extrajudicial killing sa ilalim ng Duterte administration. Sabi ng grupo ng mga biktima, mas maswerte pa rin si Duterte dahil nabigyan siya ng pagkakataong humarap sa paglilitis, bagay na hindi na ipagkaloob sa mga biktima ng drug war na pinaslang. Pahayag I totally agree with this statement, mga ka-GPnatics. Bakit, kanyo? 'Di ba? Si Duterte, mga kababayan, isipin nyo ha, nasa dahig. 'Di ba? Kompletos ricados. May mga doktor na tumitingin sa kanya, may mga nurse. Nadadalaw ng pamilya. 'Di ba? Mga kababayan, nandyan yung mga supporter. Humihingi pa, nakakain. Samantalang yung mga biktima, mga kababayan, ay na-execute without due process. Ayun, inuud na. Baka mamaya, mga kababayan, ay bunga buto-buto na lang. 'Di ba? Yung mga naging biktima. So, para sa kanila, mga kababayan, ay talagang napaka-unfair. Napaka-unfair naman talaga. Pero, wag na, sabihin man nating unfair, mga ka-GPnatics, it is what it is. Bakit kanyo? Mayroong due process eh. 'Di ba? Kailangan mag-supersede yung due process, mga kababayan, over the emotion that we have or that they have. Kasi nga, mga kababayan, kung hindi naman natin susundin yung proseso na nakalagay doon sa kanilang rules, mga kababayan, rules and proceedings, baka mamaya, ang mabalikan, yung ICC. 'Di ba? Kailangan hindi huwag titingnan yung emotion lang ng mga tao. Kumbaga, para sa atin, mga kababayan, bonus na lang yung mga yan eh. 'Di ba? Sabihin natin, masakit sa damdamin ng mga kababayan natin na naghahanap ng hustisya. Pero again, mga kababayan, sa pagkakakulong pa lang ni Digong Duterte, ito po ang tandaan natin ha. Yan po ay isang ano na sa atin. Kumbaga, mga ka-GPnatics, sa Pilipinas, hindi nyo yan makukuha kapag nandito sila nakakulong. O hindi nyo pa rin makapapakulong sa Pilipinas yung mga yan, for sure. 'Di ba? Etong pagkakakulong ni Digong Duterte si Dahig, mga kababayan, award na yan. 'Di ba? Isang, kumbaga, mga kababayan, na nakakuha na kayo ng ginto dyan. 'Di ba? Isang medalya na yan para sa inyo. 'Di ba? Pero iba pa rin siyempre kapag naparusahan talaga ito, na ma-confirm na siya po ay guilty doon sa kanyang mga pinagagawa. At syempre, kasama na yung mga co-perpetrators. 'Di ba? So, sa ating mga kababayan na nadidismaya dito, wag po kayong madismaya. Kasi, sabi ko nga, it is what it is. Kailangan po nating sundin ang proseso. Otherwise, mga kababayan, magiging kagaya tayo ni Duterte na wala pong due process. 'Di ba? Parang wala na rin tayong pinagkaiba sa kanya. So kung ano yung nakalagay dun sa batas, dapat sundin 'yon. Para hindi po tayo mabukelya. 'Di ba? Oh. Ano sabi dito? Ni Cherry Bills? Ano daw? Napakaliit ng? Si Binoy. Okay. Oo, accomplishment na, 'di ba, Ma'am Gina 31? Alam niyo, tatalino niyo talaga kapag nawawala ako, ang ginagawa ko pag nawawala ako na yung hindi ko makuha yung perfect word to describe things, mga kababayan, inaano ko na lang siya eh, dinidescribe ko sa ibang paraan, pero nakukuha nyo. Napakagagaling nyo talaga. Diba? Ayun, accomplishment na. Tama po. Oh. Kaya dapat isunod na rin si Go at Bato, sabi ni Rani Sher. Hi, Poging GP, good morning. Uy, sarap naman yan. Good morning, Mama Irish Ledesma. Pogi ba? Courtesy ni Macy's. Oh. Buti pa nga yung Digong na yan, may due process siya, samantalang mga pinatay niya, wala. Di nga nila narinig na kulong si Digong at may due process dyan siya. Sana magtanda siya dyan sa kulungan. Matandaan na yun eh. Pero kapag babasahan na siya kung ilang taon siya makukulong, kailangan present siya. Hindi po. Sa trial, hindi pa kasi tapos yung trial eh, 'di ba? Hindi yung full trial wala pa. Confirmation of charges pa lang sa 23, 24, 25,
26 and 27, wala pa lang 25. Oh. Pero syempre, kapag babasahan, kailangan present siya. Ano ba mali sa mas killing si Dutai dapat lang? Tama. Sir Tani Taling, what is your question? Hindi ko alam kung ano yung question. Wait, balikan ko. Okay. Sir GP, what if Digong die, hindi pa siya umaharap? What will happen to the case filed at doon sa mga iba pang accused? Okay, isa-isa lang. Isa-isa lang. Baka mali-mali tayo dito. Sir GP, what if Digong die, hindi pa siya umaharap? What will happen to the case? Okay, mga kababayan. Parang hirap sagutin, ano? Di ko alam kung... Teka lang. Kung paano ko ba sasagutin to? Kung mamatay siya, mga kababayan, paano pa magkakaroon ng full trial kung mamatay na si Digong? Oh, siguro mga kababayan, ang masasabi ko diyan, magiging tuloy pa rin, but doon na lang sa mga co-perpetrators. 'Di ba? At doon na lang nila i-relay din, o doon na lang din sila titingin sa mga ebidensya kung kahit napatay na si Digong ay magkaroon ng final and executory sa kanyang kaso. I'm not really so sure. Mahirap sagutin yan sa totoo lang. 'Di ba? Unlike dito sa Pilipinas, mga kababayan, Nawarin niyo po sa ABS-CBN, tinawag ni Presidential Communication Officer Undersecretary Claire Castro ngayong Biyernes, February 13, na puro drama si Vice President. O puro drama lang naman pala. Hindi niya naman sinabi na mababang babae. This is okay, mga kababayan. This is ito ay para sa akin okay lang tong pag-criticize na puro drama. But of course, hindi niya sasabihin na mababang babae si VP Sara Duterte. She is a lawyer. Tandaan niyo po. Alam niya ang kakibat ng pagsasalita ng kapag sinabi niyang mababang babae, kasi iba na yung meaning niyan, mga kababayan. At alam ko hindi sasabihin ni Attorney Claire Castro yung kataga na mababang babae si Sara Duterte. Yan ay mga kababayan, sobra na yan sa 'di ba? Parang she's gone too far. Oh. Kung mamatay daw, paano na ang ibang accused? Syempre tuloy po, 'di ba? Tuloy 'yon sa mga iba. Hindi pa yan mamamatay si Digong. Napakasamang damo kasi niya. Mahihiya si Satanas kapag Kaya nga mga kababayan, kasi sabi niya, pag namatay daw siya, si Satanas daw, puputulan niya ng buntot. Siya daw ang papalit. So palagay ko, sabi ni Satanas, diyan ka lang muna. Huwag mo muna akong palitan dito. Di ba? Oh. Hindi, joke lang mga kababayan. Wala magagalit Oh. Sabi nga ni Conti, mga 8 to 9 years daw matatapos ang mga hearings niya. Oo, 9 years. So, possible, mga kababayan, na si Digong Duterte ay either mapunta sa garapon o sa box. Oh. True, Sir GP, kasi siya mismo nagsabi sa vlogs niya na ayaw niya ng ad hominem. Oh, sabi nga. Mga kababayan, kilala ko yung mga abogado na hindi po sasayangin yung kanilang pinag-aralan, 'di ba? Well, lawyer pala si Sara Saltik, parang palingkera lang. Sige, mamaya Clark Benitez, babalikan ko 'yan. Hahanapin ko mamaya 'yung sinasabi mo. Oh. Sige po, mamaya papanoorin natin. Naman ang abogado ni Duterte, sa kabila ng kagustuhan ng prosekusyon na pilitin dumalo si Duterte, nagpasya na ang mga huwes na katanggap-tanggap ang waiver ng dating Pangulo. Tatagal ng 4 na araw ang confirmation of charges hearing ng ICC Pretrial Chamber 1 sa darating na linggo. Pagkatapos nito, merong 60 araw ang pretrial chamber para magbigay ng desisyon kung tutuloy sa paglilitis ang kaso.
Kung matuloy ito, nilinaw ng ICC na hindi nito pinapayagan ang Bakit sinabing linggo dito? Kasi mga kababayan, yung 21 pa lang ngayon, 'di ba? 22 bukas linggo sa atin. Pero Lunes sa atin, 23 pa lang sa kanila. Ayun, kaya yung iba nalilito. pagsasagawa ng trial ng walang akusado. Kaya kailangan andun siya sa paglilitis. Para So hindi ka pa rin ligtas. Hindi ka pa rin ligtas. Oo nga naman kasi mga kababayan, sino ba nagta-trial? 'Di ba? Trial na 'yun eh. Kahit sa Pilipinas, meron bang tina-trial na yung akusado wala doon? 'Di ba? Mga ka-GP Natics, pero may mga pagkakataon na hindi na kailangan yung akusado. Hindi na pina-attend. Pero mga kababayan, kapag talagang trial, bakbakan talaga, kailangan umattend, di ba? Dito sa Pilipinas ang pinag-uusapan natin ha. Doon pa kaya sa ibang bansa? Doon pa kaya sa The Hague? Doon pa kaya sa Netherlands? O sa ICC? Sabi ni James Banal, Kadiri, kapal mo ka, pud. Grabe naman. Sinabihan kasi ni Sarah na si PBBM at Yussi Claire ay may relasyon. Correct me if I'm wrong, pero ganyan yung pagkakaintindi ko. Kaya nagsalita si Yussi Claire na sila ang immoral pamilya niya. Ito yung ganito, sinabi niya na sino kaya ang immoral. Ito, narinig ko to. Pero yung sinabi niya na mababang babae, si Sara Duterte, yung word by word na mababang babae, I don't think he said that. Diba? That's what his it is his destiny. Ano to? Had an answer for... Medyo yung pagkaka-type ni Ma'am Cherry Bills. Okay. Ayan mga kababayan, mga ka-GP Natics. Etong si Digong Duterte, nako. Pero mga DDS, wag kayong magsaya. Okay? Dahil pinagbigyan lang naman si Digong na i-waive yung kanyang pag-attend sa confirmation of charges. But it doesn't mean sa trial ay hindi pa rin siya makakaharap. Okay? Sabi na nga ICC, pag trial ng usapin, hindi pwede na mag-skip itong si Digong. He must need, mga kababayan, to attend. He should attend. Totoo naman, napaka-immoral ng mga Duterte mula sa ama hanggang sa mga anak. Yes, totoo naman, Ma'am Gina. Pero I don't think talaga, unless marinig ko sa bibig ni Attorney Claire na sinabi niya na sasabihin niya na na mababang babae si Sara. 'Di ba? Unang-una babae siya, may anak at abogado pa siya. 'Di ba? Kasiraan niya 'yon, guys. At pangit 'yun, pangit na marinig sa isang abogado. Lalong-lalo na tagapagsalita po ng ating ng Malacanang, 'di ba? Hi Dana Brainard. Good morning. Ma'am Tita Josephine. Ma'am na tita pa, no? Ma'am Tita Josephine. Lowest level ang pagkatao ni Sara, nasa kanya ng lahat ng kasamaan. Yes, he needs to attend. Thank you, Sir GP, for reading our comments. More power and keep it up. Like you're wearing macho yarn. Mainit kasi talaga, guys, sa totoo lang. Alam mo, sa totoo, nahihiya ako magsuot ng ganito. Kaya lang, I don't have any choice eh. 'Di ba? Kahit itutok ko yung electric fan sa akin, ang init ng buga ng PC. So, kailangan ko, hindi dahil sa nagpapamacho ako, hindi dahil sa pinagyayabang ako, ganito. Ayaw ko, sa totoo lang, di ba? Kailangan, ngayon, mga ka-GP Natics, kailangan ko rin mag-wear ng ganito kasi mamaya ipopromote ko yung ating Rexona. So, papakita ko yung kilikili ko. Napumuti dahil dito, mga ka-GP Natics. Ayan, yan ang gamit nating Rexona. Medyo pricey nga lang. Oo. Sabi ni Isahod, quiet lang ako, ba't lagi talaga ako nanonood sa'yo, hehe. Uy, salamat sa mga quiet dyan, pero laging nanonood, laging nagla-like, mga kababayan.
Si Sarah utak kaning baboy. Grabe. May boobs ka pala, GP? Boobs ba to, guys? Hindi naman boobs to. Boobs. Walang ya kayo. Oo. Akala ko nakabrak kami ni Triple A Freddy. Kagawa naiya ka pa kapag sabihin na coach ka na ng gym. Parang bodybuilder. Oh, I used to go in gym 3 times a day or 4 times a day. Hindi pa siya guys, kung nakita nyo yung katawan ko sa profile picture ko, yun yung katawan ko dati. Pero ngayon binabalik ko na. Kailangan nating luminaw ang mata, kailangan nating humaba ang buhay, di ba? Ayaw nating mawala sa mundo na wala tayong iniiwan na maayos, lalong-lalo na dun sa mga anak natin. Salamat, Ma'am Imelda Manawis. Sir GP, honestly, of all vlogger, I know ikaw yung masayahin na kalmado. Anong cup mo, GP? Walang ya kayo. Ano, bra? Anong cup? Same here, GB Silent Viewer, sabi ni Equilibrium 4388. BBM is the best president of the Philippines. Pinalakas niya ang bansa natin, 'di ba? Isip-isip din kayo. Delikado ka makulong. Maputi ka na. Delikado ka makulong, maputi ka, lagot ka sa mga preso, patay tayo dyan. Madadali mga kababayan. Baka mapuwetan, ganun ba yon? Hindi naman tayo makukulong. Wala naman tayo sinisirang tao, hindi naman tayo kagaya nila Jack Argota. Nila, di ba, na nagbe-fake news mga kababayan. Tayo ay nagde-debunk lang. Tayo mga kababayan ay chill-chill lang, di ba? Oo. Ay, abs yan, napunta sa dibdib. Hindi, may abs na ako, 2. Lumalabas na. Oo. Hindi, talagang labas na yung 2 abs ko. Sa lower part na lang ang may problema, guys. Yun na lang ang hindi pa medyo mold ng konti. Pero konting-konti na lang yun. Hindi kaya ang sinabi ni Yussi Claire ay mababang IQ ni Sarah? Oh. Sabi ni Migs Arbis, teka lang guys bago tayo. Ang puti ko daw. Kaya ako maputi guys, ito, ang iniinom ko, JC Glutafit. Di ba? Kayo ayaw nyo kasi umorder Dami nyo naman pera. Ayan, pampaputi mga kababayan. Glutafit. JC Glutafit. Yan yung ginagamit ko, pampaputi. Di ba? Kaya lang, mga ka-GPnatics, kapag lumabas ako, nangingitim ka agad ako. Bagay sa'yo ang spaghetti shirt, Boss GB. Wow! Sir GP, si Direk Freddy, same no underarm hair. Ako meron guys, meron ako. Meron akong underarm hair. Ayan Pero maputi kilikili ko, ayan Maputi yung kilikili ko. Gamit ko ito mga kababayan. Ang pangalan nito ay Organic Skin Underarm. Ayan, yan ang gamit ko. Maputi naman kilikili ko. May buhok nga lang, konti. Sexy boobs mo, host. Sabi ni Ma'am Lady Net. Kita na ang didi ng macho dancer. Walang ya kayo. Pinagtitripan nyo ako, Megs Arbis, thank you. Si Ma'am Lady Net. Ma'am Kawamura Dayanara, gluta di ko pa na-try yan. Kaya nga, sabi ko nga, mag-order na kayo mga kababayan dyan sa ating online store. Nandun yan. Ito, Glutafit. Paano ba pag may o-order from abroad? Ayun, i-click nyo lang po yung link mga kababayan. Hindi ko pala nailagay dito sa natin, sa description. Sa description din natin nailagay. Pero yung product sa Shopee, meron dyan. Tingnan nyo yung product, nandyan lang sa screen ninyo. May nakalagay dyan maliit, product, mga kababayan. Pero yung mga pampaputi na ito, Glutafit, nandun yan sa natin, sa online store. Okay? Oo, nagpapa-order ako dito.
So, Gold Jimmy, may nakita akong kamukha mo, sir, laki ng boses. Talaga? Eh di pogi din yun. Ma'am Lorena Fajardo. De joke lang ha, mga kababayan. So ito, pag-usapan naman natin, mga kababayan. Ito, ang dami ng kwentuhan no? Oy, mga kababayan, anak ni Congressman Benny Abante, mga kababayan, na si Prince